the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me his own, so I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love, and someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we still trust him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing, and he loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and
Said your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po muli sa atin. Ayan, at muli kami po ay nagbabalik. Kami po ang The Next Generation, ang host po ng inyong devotion, ng ating pong devotion every Tuesday. Ayan, medyo na-late lang po tayo ngayon, pero magandang umaga po sa lahat na naka-view na. Ayan, ilan yung ating viewers ngayon? Good morning po. Ayan, sa ating 9 na viewers, good morning po. At paki-share nyo po yung link ng ating devotion para marami pong makapakinig. And unang-una ay nandyan si Sir Ariel. Good morning, sir. And si Ma'am Heidi. Magandang umaga po, Ma'am Heidi. Si Ma'am G. Good morning, Ma'am. Yan. And si Ma'am Myra. Or si Ma'am Myra. And si Ma'am Joyce. Yan. Good morning po sa inyo pong lahat. At sa mga high schoolers, maganda makapag-join kayo sa ating Google Meet. Mas maganda at para tayo ay nagkakitaan. Yan. Mga parents, mas maganda po ay makapag-join po sila sa Google Meet. At para sila po ay makasama sa ating pong devotion. Ayan. So sa ating pong pagpapatuloy para hindi na po tayo tumagal, ay dito pa rin po tayo. Ang ating pong topic is all about having a vision na may family first. Ano po? May family first na ating pong pinag-usapan. And napakaganda po ng aside po sa team natin dito sa ating devotion every morning, ay alam niyo po napakaganda ng tema ng ating simbahan. Ano po? Para sa taon po na ito. Ano po? In which ito po yung having a commitment. Ano po? Para sa ating Panginoon. Ano po, napakaliwanag naman na ipaliwanag na sa atin ng ating pastor, ng ating pong mga preachers, na yung pagkakaroon natin ng commitment sa Panginoon, ito yung pinakamagandang vision natin sa taon po na ito. Ano po, sa taon po na ito. Kaya nga in connection to the family, alam niyo po napakaganda na ang buong pamilya, ang vision ng buong family is to have a commitment para po sa Panginoon. Ano po? Para po sa Panginoon. And gusto ko po buksan natin ating Bible dito sa Psalm chapter 37 verse 5. Ito yung verse na yung verse po ng ating tema sa ating simbahan. Ano po? At ating pong i-connect ito sa family. Ano po mga kapatid? Yan. Psalm chapter 37 in verse number 5. Ano po? Yan. And of course, may mga kasama. Yan, si Sir Gilbert. Good morning po sa inyo, Sir Gilbert. And sa inyo pong family. Magandang umaga po. Of course, may mga kasama rin po ko dito na mga high schoolers. Yan. Dito po sa ating studio. Yan. Dito po tayo sa Psalm chapter 37 in verse number 5. Basahin natin yung Psalm 37 verse 5. Ano po? Ang sabi po ng Bible dito, commit thy way unto the Lord,
trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano po? So, again, yung gusto ko po i-emphasize sa bawat isa po sa atin dito is the word commit. Ano po? And kukunin po natin yung meaning po ng word na commit dito sa verse na ito, kung paano po siya ginamit. Ano po? Kung paano po ginamit na yung word na commit. Pag sinabi, yung paggagamit po ng word na commit dito po sa verse na ito, sa binasa po natin, kasi alam niyo po, ang pag-aaral ng Bible, yung iba-iba yung pagkakagamit ng bawat word, ano po, sa isang verse. Ano po? Maaring mayroong mga parehas, pero pag-aaralan natin ng maigi ay yung iba po yung pagkagagamit. Ano po? So ito, titignan po natin ano po ba ibig sabihin ng word na commit dito sa verse na ito. Sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano po? Pag sinabi po, yung sinabi po ng Bible dito na commit, it means to roll. Okay? To roll. Parang kakaiba eh. Pero maunawaan po natin ito mamaya. To roll down, to roll away, to roll together. Ayan. To roll together. Ayan. So pag yung sinabi ng Bible dito, na word na commit, it means to roll with something. Ano po? Or someone. Ayan. So ang ibig sabihin po ng to roll with something or someone is to accept something or someone to cope with it. Pag sinabi natin to cope, it means to deal effectively. Ano po? So, another meaning is to move together. Ayan. So, pag sinabi po ng Bible dito na commit, it means to roll together. It means to move together, moving together. To be combined with something or someone. Okay? Ibig sabihin, to combine, it means to be involved with something or someone. Kaya pag yung sinabi po ng Bible dito na commit, ay ibig sabihin ng Bible dyan is to be with someone, to move with someone, to be combined or involved with something or someone. Ay po, ibig sabihin, tayo ay makikisama or nakikisama sa isang bagay or sa isang persona. Ano po? Another meaning is to flow down, to flow down. Okay? Pag sinabi natin to flow down, yung flow po dito, it means the movement. Okay? The movement, the motion, the course. Ibig sabihin ng commit na ito ay pagkakaroon ng isang galaw lamang or isang puntahin or isang direksyon. Okay? Ano po? So, sabi ng Bible dito, commit. Okay? Again, pag sinabi natin commit is to move together with someone. Okay? To be combined or to be involved with something or someone. Ibig sabihin po ay to flow down with someone or something ay kinakailangan iisa lamang yung galaw. Okay? Involved po tayo sa isang persona or sa isang bagay at magkakaroon lamang tayo ng iisang galaw, iisang direction. Okay po? So sabi ng Bible, ano yung dapat iisa lamang? Ano po? Iisa lamang yung pupuntahan. Ano yung dapat makikisama tayo? Sabi ng Bible, commit thy way. Okay? When we say way, ang ibig sabihin po ng way sa verse na ito, it means the road, the distance, the journey, or the manner, course of life, moral, character. Okay? So, ang ibig sabihin po ng way sa verse na ito, it means yung ating pong pupuntahan, yung ating pamamaraan, yung ating pong takbo ng ating buhay, yung takbo po ng ating pag-iisip. Ano po? So, ang sabi ng Bible dito, commit. Again, when we say commit, ay makikisama ka sa isang persona or sa isang bagay. Kinakailangan makikiisa tayo. Ano po? Ano dapat, saan tayo makikiisa? Ano dapat yung ipakikiisa natin? Sabi ng Bible, commit thy way. Ano po? Ibig sabihin, yung ating pong pamamaraan, ano po? Yung takbo ng ating pong buhay, yung ating pag-iisip ay kinakailangan iisa lamang ito. Dapat ito ay merong pakikisama. At kanino po dapat ito merong pakikisama? Kanino po dapat ito involved? Kanino po dapat ito combined?
kanino po dapat nagmo-move yung ating isip, yung ating takbo ng ating pumbuhay. Ano sabi ng Bible? Commit thy way unto the Lord. Okay? So ang sabi ng Bible, mga kapatid, ano po, our way of life, ano po, yung our course of life, yung at the way we think must be always together with God. It means ito po ay dapat involved sa Panginoon. Ano po? Involved sa Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord. Kinakailangan, lahat po ng ating pamamaraan, sa lahat ng takbo ng ating pumbuhay, sa lahat po ng ating iniisip, kinakailangan ito po ay, kinakailangan involved po ang Diyos yan. Ano po? Kinakailangan meron niyang, ang kasama nating unang-una dyan ay ang Diyos. Ano po? Kaya sabi ng Bible, kaya yung sinasabi ng Bible, that we must commit our way unto the Lord. Again, yung theme po ng ating devotion is having a vision to have our family first, na kinakailangan ito po ay nasa Panginoon. And mga kapatid, para po ito ay magawa natin, kinakailangan lahat ng ating kapamaraanan, ano po, yung ating way of life, ano po, yung ating pag-iisip ay kinakailangan hindi po hihiwalay ito sa Panginoon. Ano po? Kasi tandaan po ninyo, mga kapatid, ang buong pamilya ay magiging buo lamang, magsasama-sama lamang yan kung tayo ay unang-unang makikisama muna sa Panginoon. Ano po? Tandaan po natin that a family will not be united, a family will not be together with Christ not until we will have a commitment, ano po, para sa Panginoon. Kaya nga po, again, mga kapatid, sabi ng Bible dito, commit. Again, when we say commit, makikisama tayo. Kinakailangan iisa lamang yung galaw, iisa lamang ang direksyon ng ano po, commit thy way. Again, the word way here is our manner, our course of life, our moral character, yung ating pong kapamamaraanan, lahat yan, mga kapatid, lahat ng takbuhin ng ating buhay, lahat ng ating pag-iisip, kinakailangan, yan po ang involved po unang-una dyan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kinakailangan hindi hihiwalay ang Panginoon sa bagay po na yan. Sabi ng Bible dito sa Proverbs chapter 16. Ayan, tignan po natin sa Proverbs chapter 16 at kung nandyan po kayo sa inyo, basahin po natin, mas maganda. Ano po? Proverbs chapter 16 in verse number 3. Ayan, siguro alam po natin ito. Unahin po natin sa verse number 2. Ano po? Kaya nga, ito po, all the ways of our life, mga kapatid, kinakailangan ay it must be committed unto the Lord. Ano po? Kinakailangan hindi hihiwalayan sa Panginoon. Kinakailangan iisa lamang yan. Makikiisa tayo sa Panginoon. Ano po sabi ng Bible 16 in verse number 2? All the ways of a man. Again, lahat ng kapamaraanan ng isang tao, gawain ng isang tao, kung paano mag-isip, tumakbo ang buhay ng isang tao. Sabi ng Bible, ano yun? Of a man are clean in his own eyes. Ano po? It is clean in his own eyes. Kaya nga, mga kapatid, nakikita natin, ano po, lahat ng kapamaraanan natin, yung iniisip natin, madalas, ano po, ang nakikita natin ay maayos. Bakit? Sa paningin natin. In our own eyes, sabi ng Bible, but the Lord weigheth the spirits. Pero of course, Panginoon pa rin ang nakakita, mga kapatid. Maaring tama, maganda sa ating paningin ng tao, pero mali yan sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible dito sa verse number 3, ano po sabi ng Bible? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Okay? Commit thy works. Yung mga gawain natin, kinakailangan, ibibigay natin yan. Dapat yan ay merong pakikisama. Iisa lamang yan. Saan? Sa Panginoon. And sabi ng Bible, and thy thoughts, yung ating pag-iisip, mga kapatid, shall be established. Kaya nga, mga kapatid, nakikita natin, ano, sabi ng Bible dito, thy thoughts shall be established. Kung ikukomit natin ang lahat ng ating kapamaraanan, ang ating buhay, yung ating takbuhin ng ating pamumuhay sa Panginoon, magkakaroon tayo ng maayos sa pag-iisip. Sabi ng Bible, our thoughts
shall be established. Alam niyo po kung bakit, lalong-lalo na sa atin mga young people, alam niyo kung bakit wala tayong pag-iisip, wala tayong gawain na maka-Diyos. It is because we have not yet committed sa Panginoon. Ano? Bakit yung ating pag-iisip ay wala man lang involvement yung Panginoon? Ibig sabihin kung paano tayo mag-isip ay wala man lang walang involvement mas sa gawain ng Panginoon. Lahat yung ginagawa natin ay hindi involved ang Panginoon. Bakit? Because we are not committed sa Panginoon. Ano? That's why, again, our way of life must be always combined. It must be always involved. It must be together with God. Ano po? That's why we have to commit. We have to be together, moving together, dealing together our life with the Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, mga kapwa kayang people at sa lahat po nakikinig, lahat po ng ating iisipin. Ano po, lahat ng ating gagawin at yung ating isinasapamuhay ay dapat kasama natin at hindi maihihiwalay ang Panginoon. Ano po? Kaya nga, sa ating iniisip, sa ating isinasapamuhay ngayon, involved ba ang Panginoon dyan? Kasama mo ba ang Panginoon dyan? Mga kapwa ko high schoolers and to all the members na nakikinig, yung ating buhay ngayon, masasabi po ba natin na involved ang Panginoon dyan? Ibig sabihin, yung buhay po natin ay kinumit natin sa Panginoon. Kasama mo ba ang Panginoon sa iyong pamumuhay? Sa ating ginagawa ngayon, di ba? Meron tayong, sa ating pong simbahan, lagi nating naririnig, lagi tayong pinupush na dapat meron tayong ministry sa Panginoon. Ano po? Meron tayong ginagawa sa Panginoon. Tayo ay dapat nagsuserve sa Panginoon. Pero, mga kapatid, ang tanong, meron po ba tayong ministry? May ginagawa po ba tayo sa Panginoon? Or sa ating ginagawa, mga kapatid, involved ba ang Panginoon dyan? Di po ba? Sa ating pong mga iniisip, sa ating mga pinaplano, sa ating pong buhay, na gusto nating mangyari sa ating pong buhay, gustong takbuhin ng ating buhay, gusto nating puntahan nating buhay, involved po ba ang Panginoon dyan? Diba? Kasama mo ba ang Panginoon dyan? Kung hindi, mga kapatid, let's consider yung sinasabi ng Bible that we must commit our way unto the Lord. Okay? Commit our way unto the Lord. Kinakailangan, mga kapatid, ang unang-unang involved sa ating pong buhay, ang unang-unang kasama natin sa ating pong buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Ano po? Kasi, alam niyo po, maaring naging kasama na natin lahat ng kung sino-sino man dito sa ating pong buhay. Sabihin natin, tinutulungan tayo. Pero mga kapatid, apart from Christ, wala pa rin pong kwenta yung mga bagay-bagay na yan. Sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, that may be clean in our eyes. Pero sa harapan ng Panginoon ay hindi. Bakit? Hindi involved ang Panginoon dyan eh. Hindi mo kasama ang Panginoon. Hindi kayo iisa ng Panginoon. Diba? Kaya nga po mga kapatid, wala na pong ibang pinakamagandang vision ang buong family. Ano po kundi yung magkaroon ng commitment para sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng pakikisama. Ano po, iisa lamang ang direksyon natin. Ano po, wala nang iba kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos na ito yung kalooban ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Ano po, kaya nga napakaganda mga kapwa ko high schoolers, young people, mga high schoolers, members of this church, na dapat meron tayong pag-iisip, meron tayong gawain, meron tayong isa sa pamuhay. Ano po, that it must be always with the Lord. It must be always involved with God. Huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Lagi po natin narinig. Huwag po tayong gagawa ng ating sariling pamumuhay. Ano po, pag sinabi nating Kristiyano ka, tinanggap mo ang Panginoon, kinakailangan involved lagi ang Panginoon sa ating pong buhay. Ano po, kinakailangan ang Diyos po ay laging nangunguna dyan sa ating pong buhay. Ano po, huwag nating hayaan, na tayo ay nag-commit na sa kani-kanino pang persona pero sa Panginoon ay wala. Ano po, huwag nating hayaan na meron tayong pakikisama, tayo ay nakikiisa sa ibang persona at sa Panginoon ay hindi natin kasama. Sabi nga po natin, mga kapatid, marami nang kumalaban sa Panginoon na hindi kailanman nagtagumpay.
Pero wala pong nagtagumpay, nakalaban natin kung ang kasama natin ay ang Panginoon. Kaya nga po, sa lahat po natin ginagawa sa ating pong buhay, alam niyo po, napakaganda na kasama natin ang Panginoon. Again, on our way of life, sa ating pong pag-iisip, di ba? Sa ating mga pinaplano, sa ating pong buhay, gusto natin mangyari sa ating pong buhay. Kinonsider po ba natin kung kasama natin ang Panginoon? Di ba? O, sa ating pong ginagawa po ngayon, kung wala pa tayong ministry, alam niyo po, napakaganda na meron tayong commitment man lang na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakaraming pwede nating gawin para sa Panginoon mula sa ating simbahan. Di ba? O isa pa po, yung ngayon ay meron tayong pinagpipray na lot para sa ating church. O di ba? Do we have a commitment na tayo ay maging blessing? Tayo ay maging part para sa ating simbahan, di ba? Kahit tayo mga young people, pwede tayo maging part, di ba? Again, pwede tayo maging involved sa Panginoon. Pwede natin makasama ang Panginoon sa lahat ng ating mga desisyon. Diba? And, mga kapatid, yung ating pong pag-iisip, yung ating pong ginagawa ngayon, kung ating magiging kasama ang Panginoon, mga kapatid, yan yung pinakamagandang vision na dapat makuha natin sa taon po na ito. Kaya yan yung sinasabi ng Bible, commit thy way unto the Lord. Okay? Nandito ba lang tayo sa kalahati? Sabi po ng Bible, yung kalahati, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Alam niyo po, mga kapatid, again, sa lahat po ng ating iisipin gagawin, yung ating pamumuhay, dapat kasama natin ang Panginoon. Dapat involved po lagi ang Panginoon dyan. Kaya sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord. Commit thy works unto the Lord. Commit our ways unto the Lord. Kaya mga kapatid, napakaganda na magkaroon tayo ng maliwanag na commitment para sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon lagi. Tayo mga young people, mag-commit ka sa Panginoon. Mag-commit tayo para sa Panginoon. I-commit natin ating buhay. Kinakailangan kasama natin ang involved unang-una sa ating buhay. Kinakailangan may pagkakaisa tayo mula sa Panginoon. Para ang ating taon na ito ay punong-puno ng blessing at kasama natin ang Panginoon sa taon po na ito. So, itutuloy po natin sa susunod at yun lang po ang gusto ko pong ma-share po sa inyo at pakinggan din natin si Brother. Amen. Napakaganda po nung meaning na binitawan ni Brother Mishak, no? Na yun nga yung ginamit dito. Yan. Na kung isi-simplify natin ito, ay sinasabi ng Bible na dapat lagi nating kasama ang Panginoon. Diba? Dapat lagi natin siyang kasama. So yun nga po yung topic natin ngayon ay napakaganda na i-connect eh. Yun din yung napakaganda na i-connect. At minsan kasi ay minsan nagtataka tayo bakit mahalaga yung commitment, no? Pero sa atin kasi bilang isang Kristiyano, hindi po dapat mawawala yan. Kasi marami nga pong nawawala sa gawain ng Panginoon, maraming nawawala sa mga ministries. Dahil wala po sila nito, wala po tayo nito. Kaya minsan nawawala tayo sa ministry natin dahil wala tayong commitment or hindi tayo committed sa Panginoon, Right. diba? It is another thing po na meron kang commitment at committed ka sa commitment mo, diba? Pero yung pinag-usapan nga po natin dito ay yun nga yung dapat maging vision natin ay yung my family first, diba? My family first. So, sabi ko nga po kanina, ay it is another thing na may commitment ka at magiging committed ka sa commitment mo. Pero kaya nga, mga kapatid, yung first step talaga ay dapat mag-commit tayo. Diba? Magko-commit tayo. And wala nang iba kundi sa Panginoon. So, dito nga, sa Psalms chapter number 37 verse number 5, sabi nga, commit thy way unto the Lord. Diba? Commit thy way unto the Lord. So, yung commit thy way, yun nga, sinabi na ni Brother Mesha kanina, yung manner of life, yung course of life, yung takbuhin mo, di ba? Yung takbuhin mo at yung commit thy way or yung mga bagay na gagawin mo or yung mga goals mo, di ba? Yung mga goals mo, yung mga goals, yung mga plano mo, sabi ng Bible, commit thy way, di ba? Commit thy way. Pero putulin po muna natin dyan. Pero sabi nga po dito ng Bible sa
Yan, Philippians. Philippians chapter. Muplat kasi kayo para hindi kayo ano. Yan, Philippians chapter number 3, verse number 14. Familiar verse po, no? Sabi ng Bible dito, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. So kapag sinabi po nating press dyan, it means to strive or to work hard. Dun sa, sabi ng Bible, ay for the prize, for the prize. So yung for the prize po dyan, ay yung ibig sabihin po niyan ay yung goal mo, 'di ba? Yung for the press toward the mark. Yung mark po diyan ay yung goal mo, yung hinahangad mo, 'di ba? Yung hinahangad mo, yung pinaplano mo. So sabi ng Bible, commit thy way. Pero yung ano po dito, yung gusto ko pong ibahagi sa inyo ay dapat po tayo muna ay mag-commit, 'di ba? Dapat tayo muna ay mag-commit. Sabi ng Bible, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Diba? Kasi, ano yung i-commit mo sa Panginoon kung wala ka namang ginugol? Diba? Ano naman yung ipe-press on mo? Ano naman yung pag-i-strivean mo kung wala kang maliwanag na plano para sa Panginoon? Diba? Kaya nga po, sabi ng Bible, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Sabi ng Bible, I press toward the mark. Diba? Kapag sinabi po nating toward, it means, ay sa Tagalog po ay, isa lamang yung tinitignan mo. Isa lamang yung pinagtutuunan po natin ng pansin. Diba? Sabi ng Bible, I press toward, saan po? The mark or your goal. Diba? Kaya nga po, ay maraming mga Kristiyano na nawawala, lalo na po sa atin minsan, wala po exempted sa atin. Hindi natin nagagampanan yung mga ministries natin minsan, or yun nga, hindi natin nagagawa yung mga plano natin sa Panginoon. It's because ay hindi ka hindi ka nag-commit dyan sa decision mo na yan. Diba? Hindi ka nag-commit dyan. O, diba? Kasi kapag sinabi po natin, kung gagamitin po natin yung word na commitment dito, sa Philippians chapter number 3, verse number 14, yan, it means to dedicate yourself or to devote yourself. Diba? Pero sabi nga, napakaganda po na meron muna tayong maging plano para sa Panginoon. Diba? Napakaganda po na meron po muna tayong ginugol para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po, kung titignan po natin dito sa Philippians, ang nagsulat po nito ay si Apostle Paul. And kung titignan po natin yung historical background na itong book na ito, nung sinusulat po ito ni Apostle Paul, ay mahirap po. Wala pa sa katiting yung dinadanas nila physically, physically, sa dinadanas po natin ngayon bilang isang Kristiyano. Bakit? Yung time po na ito ay talamak po yung persecution. Diba? Talamak yung persecution. At yung persecution noon ay hindi na nangyayari ngayon. Dahil nga po yung time na ito ay nakakulong pa si Apostle Paul. Diba? Nakakulong si Apostle Paul. Pero ano pong sabi niya? I press toward the mark. Sabi niya, I will strive. Saan? Sa goal niya. Toward his goal. Diba? Pero bakit po hindi mahirap? Bakit hindi mahirap kay Apostle Paul na sabihin niya na I press toward the mark? Bakit po? Because meron siyang mark, meron siyang goal na pinagtutuunan. Di ba? Meron siyang goal na pinagtutuunan. Madaling sabihin ni Apostle Paul na mag-i-strive siya or magpipress on siya. Bakit? Meron siyang goal. Meron siyang hinihit. Ano po yun? For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Palitan po natin yan. Yung mark po, yung goal natin, ipalitan natin yan ng my family first. Diba? Hindi po mahirap sa atin na dahil nga minsan sabi natin, bakit ang tagal-tagal naman nang ini-encourage ko yung family ko at parang wala. Diba? Parang wala. Pero tingnan po natin sa Apostle Paul. Sabi niya, I press toward the mark. Sabi niya, kapag sinabi po natin, I press toward the mark, press on, ibig sabihin nun, ay hindi ka titigil hanggat nandun ka. Diba? Hanggat nandun ka sa hinihit mo. Kapag sinabi po natin press on, yan po. Hindi po tayo titigil hanggat hindi mo na-hit yung goal mo. Hindi mo na-hit yung goal mo. And in connection po sa topic natin, napakahalaga po niyan sa pag-hit natin ng goal natin, yung commitment natin sa Panginoon. Yung i-commit natin. Sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord. Diba?
Commit thy way unto the Lord. Minsan tama po yung decision natin eh. Sometimes tama yung decision na ginagawa natin, pero we quit. Bakit? We lack commitment. Diba? Nagki-quit po tayo dyan dahil minsan ay wala po tayong commitment. Hindi tayo nag-commit dyan sa gagawin natin na yan. Ano po yun? Ano yung commitment na yun? Sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord. Diba? Commit thy way unto the Lord. Yun nga po, na yung sinulat ko dito na minsan, ay tama naman yung decision na ginawa natin pero nagki-quit tayo. Kasi nga, ay hindi natin kasama ang Panginoon. Sabi ni Brother Mishak, diba? Hindi po natin kasama ang Panginoon sa mga plano natin. Diba? Kaya nga po, ay napakaganda na meron tayong goal at sa goal natin na yan ay yung hinihit natin kasama po natin ang Panginoon. At ano po, hindi po mahirap mag-press on sa mark na yan, sa goal na yan, 'di ba? Kaya nga po, mga kapatid, ay napakaganda po na lagi nating kasama ang Panginoon sa buhay natin. Lagi nating kasama ang Panginoon sa mga gagawin po natin, sa mga plano po natin, 'di ba? Dahil nga po, naniniwala tayo na walang imposible sa Panginoon. Pero bakit kung naniniwala po tayo na walang imposible sa Panginoon, why not po na ay ipagkatiwala natin yung ating mga lakarin sa Diyos, yung ating pong mga plano sa Diyos, yung ating mga goals sa Panginoon. Diba? Naniniwala tayo na wala imposible sa Panginoon, pero hindi naman natin ina-apply po yun. Diba? Kaya nga po sabi ng Bible, I commit thy way unto the Lord. Commit thy way unto the Lord. Dahil nga po, kapag kinumit natin ang ating sarili, it means ay yun nga sinabi ng Brother Mishak, ay tayo ay kasama natin ang Panginoon palagi. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, physically and spiritually. Diba? Ano po sabi ng Bible? Kasi kapag sinabi natin commit, ayan nga ay, yun nga, to roll down, sabi ni Brother Meshach, ay mag-move ka together with the Lord. Diba? At it involves trust, di ba? Pagtitiwala sa Panginoon. Pero, yun nga po, sabi ng Bible sa Proverbs chapter 3 verse 5, 3 verse number 6, in all thy ways, acknowledge Him. And ano sabi ng Bible? And He shall direct thy paths. Di ba? And He shall direct thy paths. Yung goal mo na hinihit po natin, ay hindi po tayo magsisway dyan, dahil ang Panginoon ang magdadirect sa atin dyan towards our goal if we will commit our way. Di ba? Commit our way sa Panginoon. Kung lagi natin kasama ang Panginoon. So being committed to God draws us closer to Him, which results intimate relationship with Him. Di ba? Kapag tayo po ay committed sa Panginoon, ibig sabihin nun, kasama natin ng Panginoon lagi, ilalapit tayo niyan lalo sa Panginoon. At ano sabi na, magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Di ba? Magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Isipin po natin, di ba? Isipin po natin, parang ano yan eh. Meron kang cellphone at lagi mong kasama, kunwari lagi nating sabihin, may kasama kang power bank na hindi nalolobat. Di ba? Ano mangyayari sa phone mo? Hindi rin malolobat yan. Ganon din po sa atin bilang isang Kristiyano. Kung lagi natin kasama ang Panginoon, kung malapit tayo sa source ng ating strength, di ba? Ano yun? Sa pinaplano natin, sabi nga ni Brother Mishak, kasama natin ang Panginoon. Isipin niyo po yun. Hindi po tayo mawawalan ng kalakasan. At ano po yun? Patuloy tayo magpipress on. Patuloy tayo i-strive sa toward our goal. Isipin niyo po yun. Lagi natin kasama ang Panginoon. Di ba? Lagi nating kasama yung source ng ating strength, di ba? We move together as one. Di ba? Kasama po natin ang Panginoon na siya yung source ng ating kalakasan. Hindi po imposible na yung tema natin ngayon, My Family First, ay hindi po i-fulfill yan ng Panginoon para sa atin. Di ba? Dahil nga po, ay ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon eh. Pero sabi ko nga kanina, tama minsan yung decision natin, pero hindi natin nagagampanan yung decision natin dahil hindi tayo nag-commit sa Panginoon. Hindi natin kinumit sa Panginoon yan.
'Di ba? Hindi po natin kinumit sa Panginoon yung decisions na ginagawa po natin. Kaya nga po, napakaganda po ng topic natin ngayong umaga, which reminds us, 'di ba? Which reminds us na dapat lagi po natin kasama ang Panginoon. Sabi ng Bible, Proverbs 3 verse number 6, acknowledge God, 'di ba? Acknowledge God. Hindi lamang yan yung maaalala mo ang Panginoon, kundi yan ay lagi mong alalahanin na nandiyan ang Panginoon, di ba? Ina-acknowledge mo, ibig sabihin nun ay tinatandaan mo sa sarili mo na nandiyan ang Panginoon. In all thy ways, acknowledge Him. Ibig sabihin nun, i-involve mo ang Panginoon sa lahat ng decisions na gagawin mo. Yun po yung ibig sabihin ng acknowledge po sa Proverbs chapter number 3 verse number 6. You will involve God sa mga gagawin po natin. Di ba? Kaya nga po napakaganda na meron po tayong pagko-commit. Di ba? Pagko-commit. Saan po? Commit thy way unto the Lord. Di ba? Commit thy way. Lahat po ng gagawin po natin. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, maganda po na meron tayong plano sa Panginoon. Pero maganda rin po na i-commit natin yung plano na natin yan. Plano natin na yan sa Panginoon. Dahil nga po, hindi po natin magagawa yan. Hindi po natin magagampanan yan, mga plano natin, mga goals natin na yan, kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Diba? Kung hindi po natin siya kasama. Kaya nga po sabi ng Bible dito, Psalms chapter number 37, is commit thy way. Diba? Commit thy way. Diba? Napakahalaga po nun. Bakit? Kapag lagi natin kasama ang Panginoon, mas lalo pa tayong mapapalapit sa Panginoon. Mas lalo pa tayong mapapalapit sa Panginoon. At magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Diba? Kakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Why do we need to commit ourselves to God? Diba? Because God is the one who gives strength. Diba? God is the one who gives strength. God strengthens our physical, intellect, and our spiritual life. Diba? Ang Panginoon po nagbibigay ng strength. Saan po? Physical. At ano pa? He strengthens our intellect. Diba? Ano po yung intellect? Yung pagkagamit natin ng utak. And our spiritual life. Diba? Kaya nga, yung sinabi ko po kanina, isipin niyo po kung lagi tayong malapit sa source ng strength natin. Diba? Hindi po tayo malulubat, diba, sa gawain ng Panginoon. At yung gino-goals po natin ay tiyak na meron pong garantiya yan dahil kasama natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga po napakahalaga na mag-commit tayo na i-commit natin na that we will commit our way unto the Lord. Diba? Kaya nga po napakahalaga or napakaganda na meron tayong commitment sa Panginoon. Diba? Napakahalaga na meron tayong commitment sa Panginoon. Napakahalaga na ipinagkakatiwala po natin ang ating mga bagay-bagay or mga gagawin natin sa buhay natin sa Panginoon. Diba? Bakit po ang Panginoon ang magbibigay ng strength? Ang Panginoon ang magbibigay ng kalakasan sa atin. O diba? First point pa lang po ito. First point pa lang po ito that God will give strength into our physical, intellect, and our spiritual life. Diba? Kasi nga po kapag sinabi nating doon nga po sa Philippians chapter number 3 verse number 10 is to press on toward the prize. At ano po ibig sabihin ng press on? Ibig sabihin yan, hindi ka titigil hanggat nandun ka sa hinahangad mo. Diba? At it requires strength to press on. It requires strength to strive. Kaya nga po napakaganda na sa mark or sa goal natin, kasama po natin lagi ang Panginoon. Diba? Kaya nga po, sabi ng Bible, commit thy way. Diba? Commit thy way. Sabi nga ni Brother Mishak, napakaganda nun is to roll down. Diba? To roll down together with the Lord. Diba? Ibig sabihin nun, kahit saan, kahit anong gagawin mo, kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Panginoon. Diba? Kaya nga po, ngayon, ay dapat tayo po i-commit natin lahat sa Panginoon.
Lalo na, yung ating family, gusto natin makasama yung family natin sa church. Yung vision natin, magkaroon po tayo ng vision. At yung vision na yan, sabi ko nga kanina, mahirap mag-press on or mahirap mag-strive sa bagay na hindi ka sigurado. Kaya nga, magkaroon muna tayo ng plano para sa Panginoon. At yung vision nga natin, may family first, i-commit po natin yun sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Di ba? Sabihin natin, ay mahirap talaga eh. Mahirap talaga. Kasi nga, ay ayaw nila eh. Dahil minsan, yun nga, may naririnig tayo ng mga tatay na ayaw mag-invite, ayaw mag-share dahil sabi nila, kilala ako kasi dyan, kilala ako. Di ba? Pero, kilala man nila tayo na ganun-ganon, pero mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon kung i-commit natin yan sa Panginoon. Di ba? Kung i-commit po natin yan. Bakit po? Kapag tayo ay kinumit natin yan sa Panginoon at committed tayo sa Panginoon, God is the one who will give us strength. Di ba? Saan? Sa ating physical, sa ating intellect, and our spiritual life. So, yun lang po at I hope na naging kabahagi po ako sa inyo ngayong umaga. Amen. Amen. So, check. Ayan. Amen. Salamat po sa I hope na kayo po ay merong naunawaan po sa ating pong pinag-usapan sa umaga po ito. Ano po? Alam niyo, napakaganda nga po nun kasi alam niyo po sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kung hindi natin naayusin yung ating pag-commit sa Panginoon, kailanman hindi tayo magiging seryoso sa ating buhay Kristiyano. Ano po? Kasi, again, sabi ko nga po, kinakailangan ang lagi nating kasama lagi. Kanino man tayo unang-unang involved, ano po, yung ay walang iba kundi sa Panginoon. Ano po? Kasi pag nangyari yan, mga kapatid, lahat ng ating isipin, lahat po na ating gagawin, hanggang sa ating pamumuhay, ay kasama natin ang Panginoon. Diba? Pero kung bakit minsan ay hindi natin, wala tayong, ang nangyayari ay, sabi nga ng ating pastor lagi, ang para sa Panginoon yung tira-tira nating oras. Diba? Or minsan ay wala pang natitira para sa Panginoon. Diba? In which, hindi po dapat ganun eh. Diba? Hindi dapat ganun na yung tira-tira ay para sa Panginoon. Dapat ang unang-una ay lahat actually ay dapat para sa Panginoon yan eh. Di po ba? Syempre, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon ang bumubuhay sa atin. Pero ang nakakalungkot ay hindi natin ginagamit yung buhay at kalakasan natin para sa Panginoon. Di ba? So, yung nagpapatunay lamang po yan na yung ating ways, yung lahat ng ating ginagawa sa ating pumbuhay ay hindi pa nakakumit para sa Panginoon. Di po ba? Kaya yan po yung napakaganda na matutunan po natin na gawin para sa Panginoon. Ano po? Kasi pag kinumit natin, ang commitment ay hindi lang po yan sa tithes, sa pera. Hindi lang yan yung sa giving. Di ba? Pero actually, madaling magbigay kung ikaw ay nag-commit na ng iyong buhay para sa Panginoon. Susunod na lamang po yan. At sa lahat po ng aspect ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ano po kaya napakaganda po ng ating pinag-uusapan. And pakinggan din po natin yung mga nandito po sa ating kasama po natin dito. I-share po nila yung kanilang insight sa umaga pong ito mula sa kanilang napakinggan. Yung kanilang natutunan po sa umaga pong ito. Ayan. And ganun din po sa mga nakikinig sa live. If may gusto po kayong i-share, just comment po sa ating pong comment section. Basta dito lamang po sa ating pinag-uusapan po dito sa ating pong devotion. Ano po, comment nyo lamang po sa ating comment section. At ganoon din po sa lahat na nakikinig. Comment po kayo para at least alam po namin na nandyan kayo at mabati rin po namin kayo mamaya. Ano po? So, sige. Yun. Anis. Ang natutunan ko po ay magkaroon po tayo ng commitment sa Panginoon at magkaroon po tayo ng vision na madala po natin ang ating pamilya sa simbahan. At i-commit po natin ating sarili sa Panginoon.
at mag-involve po tayo sa ating mga ministry. And Dapat lahat po ng ating kaparaanan sa buhay ay may pakikisama sa Panginoon at dapat lagi nating kasama ang Panginoon. Kaya minsan nawawala po tayo sa ministry dahil hindi po tayo committed. Dapat committed po tayo sa ating commitment. Kaya dapat, sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 14, definition po, dapat mag-strive or work hard po tayo sa ating goal. Hindi po tayo makakapag-work hard or strive pag hindi po tayo committed dun sa ating goal. Good morning po. Ang natutunan ko po ay dapat may lagi pong may kinalaman ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po wala tayong involvement sa Diyos dahil hindi pa po tayo committed. At dapat po maging commitment tayo sa kinumit natin. Pag may kinumit mo tayo, maging committed po tayo na gawin ito, at dapat po mag-strive tayo sa goal natin. At hindi po tayo pwede mag-work hard or strive sa goal natin pag hindi po tayo committed. At pag committed po tayo sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng close relationship sa Panginoon at intimate relationship with God. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay ang natutunan ko po ay dapat may commitment tayo. At dapat ang lagi nating kasama ay ang Diyos. Yun lang. Ang natutunan ko po ay dapat ang una-unang kasama natin sa ating mga ginagawa ay ang Panginoon, at ang pinakamagandang commitment ng isang pamilya ay dapat involve ang Diyos sa lahat ng kanilang mga ginagawa, at ang pinakamagandang vision natin ay dapat sa lahat ng ating iisipin gagawin ay dapat involve ang Panginoon. Yun lang. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat ang vision po natin ay makasama po natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga decision at sa buhay po natin. At dapat po may pagkakaisa po tayo sa Panginoon. At dapat po ang Panginoon po ang magbibigay po nating kalakasan, at wala pong imposible sa Panginoon. Natutunan ko po ay dapat po i-commit po natin at sama po natin ang ating mga ginagawa. Kung hindi po tayo lumayo sa Panginoon ay tayo maiiwalay sa Kanya, at kahit saan tayo pumunta, lagi nating kasama. Kapag kumumit natin ang iyon, hindi tayo maiiwalay sa Diyos. Okay. So, mga viewers, yung may naintindihan kayo dyan. Ayan, pero yan ang kanila po natutunan sa umaga pong ito. And salamat din po sa lahat ng mga nakinig, mga viewers natin this morning. Thank you po sa inyong pakikinig. At sino ba hindi natin nabati dito? Sila Sir Bore, si Ma'am Josie, Ma'am Susan Manuel, si Ma'am Beth, and sa family ni Ma'am Beth. Thank you po, Ma'am. And si Zia. Yan, good morning, Zia. And thank you. And Sir Alex Cardanyo, good morning po sa inyo. And si Ma'am Emilia and Ma'am Nelda. Yan. And si Ma'am Vicky. Ayan, so hindi po, yung mga nakinig po pero hindi kayo nakapag-comment, ay good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. At wag po tayong magsawa na makinig po ng Word of God every morning. Bukas po ulit. And ang ating pong midweek service bukas ay wag po ninyong kakalimutan. Ano po? Ingat po tayo sa buong maghapon at tayo po ay magwakas po sa panalangin.
Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa natapos pong devotion. Thank you po O God muli sa panibagong araw, panibagong kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin. And sa Word of God na aming pong napakinggan, na aming pong i-start ang aming araw na meron pong salita ng Diyos. Kaya po mag-ingat po sa bawat isa sa buong maghapon po namin pong mga gagawin. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po again. And salamat po sa inyo pong pakikinig. God bless po sa bawat isa. Once I was clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within. But with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, He took me under His wings. Oh yes, oh yes, I'm a child of the King, and His royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me His own. So I'm cleansed by His blood, and I'm clothed in His love. And someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and His royal